Nahulog sa bangin at dumiretso sa ilog ang isang van sa Tabuk City, Kalinga. Ayon sa Lubwagan Municipal Information Office, galing sa bayan ng Pinukbok ang van at papunta sana ng Ilocos Sur nang mawalan daw ng preno sa paakyat na daan. Posible rin daw na hindi nakontrol ng driver ang sasakyan dahil sa bigat na karga nilang tiles. Patuloy na nagpapagaling ang driver at kasamahan niya na may wala pa ring pahayag hanggang ngayon. Isang TNVS driver ang sinaksak ng mga pasaherong nag-book sa kanya sa Taytay Rizal at nagpahatid sa Pampanga. May report si CJ Torida ng GMA Regional TV. Duguan at halos mawalan na ng malay nang isugod sa ospital ang TNVS driver na si Julian Cesar Payoyo sa Macabebe, Pampanga. Ayon sa mga otoridad, sinaksak, tinutukan ng baril at pinalo siya sa ulo. Ang may kagagawan, dalawang pasaherong nag-book daw gamit ang ride-hailing app mula Taytay Rizal na nagpahatid sa Pampanga. Bago ang insidente, nagawa pa raw ng biktimang abisuhan ang kanyang kinakasama tungkol sa booking. Pero bago pa makarating ng Macabebe, nagpaikot-ikot daw sila sa iba't ibang lugar sa Pampanga hanggang makarating sa Barangay Consuelo. May mga nakita mga tao, sinadsyad niya sa may gilid. So nakuha niya atensyon. Doon na yung nagkagulo na. Nagtangka raw tumakas ang mga suspect, pero naabutan sila ng mga opisyal ng barangay at mga residente. Responde kami, binakita kaming sasakyan na red. Doon na namin nakita yung tao na duguan. Tapos yung dalawang naglalakad, nagtago sa mga damo-damo doon sa amin. Na-recover sa kanila ang isang replika ng pistol, hand grenade, cellphone at sling bag na naglalaman ng iba't ibang ID. Nahaharap ang mga suspect sa mga kasong carnapping at frustrated homicide. Sinisikap namin silang makuhanan ng pahayag. Nagpapagaling sa ospital ang biktima. CJ Torida para sa GMA Regional TV. Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nakasaad na tapos na pero walang nakatayong istruktura sa ilang flood control projects sa Bulacan. Ang proyektong ininspeksyon mismo ng Pangulo, wala ring nakatayong kahit ano. Kahit pa fully paid na. May report si Joseph Morong. Sa Barangay Panginay sa Balagtas, Bulacan, mga tricycle na ang nag-adjust sa hindi humuhupang baha. Dito po sa gawin na to, medyo mababa pa po, pero sa gawing dulo po mataas po. Kaya po tignan niyo yung mga tricycle namin, mga matataas. Laging baha laging malalim ang tubig. So, tinaas nyo na? Oo, tinaas ko para makabiyahe. Sa katabing Barangay Wawa, nakababad sa tubig ang mga puntod sa sementeryo. Pati na ang maraming bahay tulad ng kay Aling Flory. 80 na ako Baba pa rin. Araw-araw baha. Makakamatay. Sa Balagtas, makikita ang pinakamahal na flood control program sa probinsya. Ang lampas 200 metrong flood control structure sa Barangay San Juan, Wawa at Panginay na nagkakahalaga ng 151.5 million pesos. Sa website ng Sumbong sa Pangulo nakalagay, natapos na ito Setyembre nung isang taon pa, pero ng aming puntahan. Nandito tayo ngayon sa lokasyon na to at ang sabi sa atin ng DPWH, ito yung project, no? So itong stretch na to, yung yellow, yan. Ito yung flood control project. May ilang bahagi na kinukumpuni at tinatambakan ng bato. Ang dike pinapalamanan ng mga sako-sakong graba at may patong na semento. Tuloy-tuloy pa rin ang dating ng mga materyales. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayagang kontratista na Wawaw Builders pero hindi pa sila sumasagot sa cellphone number na nasa kanilang company record. Idineklara ding tapos na ang flood control project na ininspeksyon ni Pangulong Marcos sa Baliwag. Wala kaming makita na kahit isang hollow block, isang ng simento, walang equipment dito. Lahat itong project na ito, ghost project. Walang ginawa na trabaho dito. Mahigit 55 million pesos ang proyekto na may sukat na 220 meters. Fully paid na ang proyekto at may resibo pang ipinakita sa bayad sa contractor na Sims Construction Trading. Pagkatapos, sinabi sa barangay na magpapatulong para ilalagay nila yung project. Tapos umatras din. Sinabi after a while, di na matutuloy. So, siguro nabayaran na. Pina-blacklist na ng Pangulo ang Sims Construction Trading. Maaharap din daw sila sa mga kaso kabilang economic sabotage. Pinahahanap at pinasisiyasat na rin ang iba pa nilang proyekto. Papanagutin din daw ang lahat ng opisyal na nag-authorize at nakapagsabwatan dito. I'm getting very angry. This is what's happening.
Hindi naman, paano naman, biruin mo, wala talaga, 220 meters, 55 billion, completed ang record ng Public Works. Walang ginawa, kahit isang araw hindi nagtrabaho, wala kang makita, puntahan ninyo, wala kayong makita kahit na ano. Tuloy-tuloy ang pagbaha doon sa kabila. So, yes. Sir? Nampuntahan ng GMA Integrated News ang opisina ng Sims Construction Trading. Bahay ito sa isang subdivision na walang kahit anong marker o commercial signage. Kinumpirma na nagpakilalang katiwala na yun ngang opisina ng Sims. Pero tumanggi na siyang sumagot ng tanongin namin kung maaari makausap ang may-ari ng Sims. Ang Bulacan na may pinakamalaking budget kontra baha sa buong bansa. Sa pagsasaliksik ng GMA Integrated News Research sa 547 billion pesos na budget para sa flood control sa buong bansa, 43.75 billion pesos ang napunta sa Bulacan. Ang bayan ng Baliwag ang may pinakamaraming bilang at kabuuang halaga ng flood control projects. Pero pangsyam lamang ito sa pinakabahaing probinsya. Isa sa pinakamahal na proyekto sa Baliwag at 96.49 million pesos riverbank protection structure na natapos na raw noon pang September 2024. Pero nang puntahan namin may mga bahaging bungi pa. Nagtataka rin ang ilang residente kung bakit nilagyan sila ng flood control project. Basta po dito sa amin, hindi kami binabaha. Ever since, dito ka na lumaki, Opo, tatay ko po yung may-ari nito. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang DPWH. Nagsumite na kahapon ang Bulacan DPWH ng mga dokumento sa Commission on Audit na nagsasagawa ng fraud audit. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Aabot sa 50% ang ibinaba ng mga transaksyon sa online gambling nang alasin sa mga e-wallet ang mga link at icon nila. Sinabi yan ng PAGCOR sa House Budget Hearing. Pero ayon sa isang mambabatas, nagagamit pa rin ang e-wallet sa illegal online sugal at lalo pa umunong lumakas. Sa gitna nito, maglulunsad daw ang PAGCOR ng 24-hour hotline para sa mga gustong humingi ng tulong. Gagamit din ng Artificial Intelligence o AI para matukoy kung lulong na ang mga nagsusugal online. Pero para lang yan sa mga legal na online platform. Ayon sa PAGCOR, halos 12,000 illegal gambling sites na ang natukoy nila at 8,000 dito ay na-take down na ng mga otoridad. Sasampahan ng patong-patong na reklamo ang 3 pulis Caloocan dahil sa maling pag-aresto at illegal na pag-detain sa isang lalaki. Batay sa intelligence report ng Northern Police District, hindi talaga nahuli sa Caracruz si Jason De La Rosa, kundi sa pag-shoplift sa isang convenience store noong July 22. Hindi nagkaso ang convenience store pero kinulong si De La Rosa. Kinasuhan siya ng illegal gambling noong July 25. Si Jason ang ama ni Dion Angelo na namatay nitong Hulyo dahil sa leptospirosis. Nakuha niya ang sakit sa kasagsagan ng bagyo at habagat dahil sa paghahanap sa kanyang ama. Git naman ng commander ng Substation 2, wala itong pinakulong noong July 22 hanggang 25. Nilinaw naman ng direktor ng NPD na walang ini-impose na quota sa accomplishments ng mga pulis. Dinisarmahan na ang mga pulis at nirelieve sa kanilang tungkulin. Nakita ng bitakang isang flood control project sa Tarlac na pinakamahal pa man din sa bansa. Ang isang dike naman sa Oriental Mindoro na 2023 lang natapos, sira na ang ilang bahagi. May report si Maki Pulido. Ito ang pinakamahal na flood control project sa Pilipinas, ang Kamiling Agno River Floodway Phase 3 sa Kamiling Tarlac na nagkakahalagang 289.5 million pesos. Nakatulong daw ito noong sunod-sunod ang bagyo at habagat noong nakaraang buwan, pero kapuna-puna na meron na itong mga bitak. Sabi ng DPWH, nagka-crack ang semento kapag mainit ang panahon. Madali lang daw itong ayusin. Ang isa pang flood control project sa Kamiling na 2 taon pa lamang mula nang gawin, may mga butas na at litaw na bakal. Ang konkreto, mabilis pang masira. 94.5 million pesos ang halaga ng slope protection project. Nangangamba ang mga residente na tuluyan itong masira. Sinusubukan ng GMA Integrated News na kunin ang panig ng contractor ng proyekto na Flordes Construction. Kanina, kinumpuni ng 1st District Engineering Office ng Tarlac ang mga butas at bitak. Ipapacheck po natin, sir, para kita po natin yung mga concern po nila, para maayos po natin.
Ang dike naman sa Subaan River sa San Teodoro Oriental, Mindoro, gumuho na ang ilang bahagi kahit katatapos lang nitong 2023. Pinondohan pa man din ito ng mahigit 380 million pesos batay sa sumbong sa Pangulo website. Sabi ng mga opisyal ng barangay, may gumuhong bahagi na rito noong 2024 nang manalasa ang habagat noong nakaraang buwan. Nabiyak na rin ang semento at tuluyang nasira ang iba pang bahagi ng dike project. Kanina, naabutan pa nga ng GMA Integrated News ang mga nahuhulog na semento sa ilog matapos umulan. Inireport na raw ito ng barangay sa DPWH. Nagkakaroon na po ng bitak. Inayos po nila yung mga retats po. Tapos nagkaroon po ng yun nga po, disaster po, nagkaroon ng baha. Doon po nagkaroon na ng lumaki na po yung gumuho na po. Wala raw koordinasyon sa lokal na pamahalaan ng proyektong ito. Nang mabiyak ang dike, nadiskubre raw ng LGU na manipis na nga ang semento. Halos wala pang ginamit na bakal. Walang mga bakal yung itong dike. Kung meron man, medyo kakaunti. Siguro mas magiging matibay po ito kung mas malaki yung mga bakal. Batay sa datos ng DPWH na nasa sumbong website ng Pangulong Marcos, 3 construction company ang naghati sa dike project. Napunta ang phase 1 ng proyekto sa New Big 4J Construction Inc. sa halagang halos 145 million pesos. Na blacklist na ito noong 2016 hanggang 2017 batay sa inilabas na listahan ng Construction Industry Authority of the Philippines. Poor din ang rating nito sa Constructors Performance Evaluation System Report ng 2015 to 2018 para sa isang proyekto sa Laguna. Nakuha naman ng Prime Pacific Marine and Industrial Services Corporation ang Phase 2 sa halagang 145 million pesos. Phase 3 naman ang sa Road Edge Trading and Development Services sa halagang higit 96 million pesos. Nakakuha ito ng 2 unsatisfactory ratings mula sa Constructors Performance Evaluation System o CPES noong 2014. Inaalam namin kung sino sa 3 kontraktor ang humawak sa mga nasirang bahagi ng dike. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunin ang pahayag ng 3 kumpanya pati ng DPWH Mimaropa Regional Office. Maki Pulido nagbabalita para sa GMA Integrated News. Rider na nagsayaw ng nakatayo sa motorsiklo nagsorry sa LTO. Ginawa raw niya ito para sa content. Nagsorry rin ang driver na navideohang nagpahawak ng manibela sa kandong niyang apo na 6 na taong gulang. Suspendido ng 70 araw ang lisensya ng 2 driver. Mga bagong trend sa cybersecurity at tips para protektahan ang sarili laban sa cybercrime, tinalakay sa Security Horizons Conference 2025. Tip ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center, huwag basta-basta mag-click sa mga link. Mag-ingat din sa phishing o yung mga bigla na lang tatawag at manghihingi ng one-time password o PIN. Idiniin din ang kahalagahan ng pag-set up ng multi-factor authentication. Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga bagong sangre na kisaya sa Kadayawan Festival sa Davao City. Jam-pack din ng Encantadia sa kanilang mall show. Sunod namang aabangan sa Encantadia Chronicles Sangre. Paano makukuha ng mga tagapagmana ang brilyante? Kung ano ba magiging tahak ng tadhana ni Terra mula sa mundo ng mga tao patungo sa Encantadia. Ang brilyante ba ay babalik sa tunay na Panginoon nito, which is si Terena, o hindi? Abangan yung pagdating ni Terra sa mundo ng Encantadia, yung pagbuo ng 4 na sangre. Ex-PBB housemates Dustin Yu at Bianca De Vera bibida sa OPM music video. I get to see Dustin in a different light. So, ang saya lang. Very natural siya umarte. Alay raw nila sa fans ang kanilang first official project. I hope I enjoy nila to and this will be the first of many. So, it's just only the start for us. Hopefully, and that's Definitely not the first for P-Pop Kings SB19. For 3rd consecutive year, muling nanalo ang kanilang fans o mas kilala bilang 18 sa Billboard Fan Army Face-Off 2025. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.